Gaya po ng palagi nating naririnig, lumaki po akong isang magsasaka, isang biktima ng tinatawag na alili. Ito ay ang pag-uutang ng pera, ng kapalit ay kaban ng palay. Halimbawa, uutang ako ng 1,000. Ang ibabayad ko ay 3 kaban ng palay. Kung susumahin, mga 20 to 25% kada buwan ang interest na aking babayaran. Mas malaki po ito sa pautang na 5-6. Noong kabataan ko, naranasan ko ring maging full-time na magsasaka ng 4 na taon. Tumigil ako sa aking pag-aaral dahil kulang sa panggastos. Pagkatapos ng 4 na taon, napaisip po ako, hanggang dito na lang ba ako? Nagpursige ako sa buhay, naging working student, hanggang nakahanap ng magandang trabaho sa bangko. Ako ay na-assign sa cooperative auditing ng 7 taon sa bangkong aking pinagtrabahuhan. Dahil sa karanasan kong ito, nakita ko ang kahalagahan ng isang kooperatiba. Kung ako ay may libreng oras, bumubuo ako ng maliit na kooperatiba hanggang isang araw, taong 2002, kasama ang 23 na katao dito sa Numancia, Aklan, itinatag namin ang Integrated Barangays of Numancia Multipurpose Cooperative o mas kilala sa tawag na Ibon MPC. Ang Ibon MPC ay nagsimula bilang barangay-based na kooperatiba. Ito ay isang agricultural cooperative. Bit-bit namin ang aming karanasan sa agrikultura sa pagpapalakad ng kooperatibang ito. Naalala ko noong 4,008 pesos lang ang kapital ng kooperatiba namin. Nag-umpisa lang kami bilang isang simpleng lending agricultural cooperative. Gusto namin na matulungan ang bawat miyembro sa pamamaraang ito. Hindi na dapat sila maging biktima ng alili na osong kalakaran noon. Noong 2012, paunti-unti kaming naging social enterprise. Ibig sabihin, galing sa production hanggang sa pag-market ng mga produkto ng agrikultura ay ginagawa namin. Noong naminsala ang bagyong Yolanda sa bansa taong 2013, isa kami sa mga kooperatibang nabigyan ng napakalaping oportunidad ng Department of Agriculture. Ginawa nila kaming partner lending conduit, kaya naging 11 ang aming loan products. Mas naging malawak ang pagkakataon para sa ating mga magsasaka. Doon ko rin napagtanto na kapag nagagamit natin ng tama ang tulong ng gobyerno, makakaahon tayo. Nagsunod-sunod ang tulong na aming natanggap sa mga iba't ibang ahensya ng gobyerno tulad ng pagbibigay ng 300 heads, patining, mga kambing, mga pasilidad na makatutulong sa paglago nito. Kasama na rin doon ang aming kasipagan at pagpupursigi. Naging matagumpay ang aming kooperatiba. Yung dating kapital na 4,008 pesos, umabot na ngayon sa humigit kumulang 330 million pesos. Yung 23 na miyembro, naging higit sa 8,000 na. May mga miyembro na rin kami sa iba't ibang panig ng rehiyon. Noong nakaraang taon, dobling biyaya rin ang aming natanggap galing pa rin sa Department of Agriculture at ang isa naman ay sa Agricultural Training Institute or ATI. Binigyan kami ni DARF 06 ng pansimula para sa proyektong Babuyang Walang Amoy. Nakatanggap kami ng 70 to 80 heads ng baboy at trisal. Kami rin ay isang recipient ng Integrated National Swine Production Initiatives for Recovery and Expansion
o Inspire Project na under kay ATI kasama ang DA National Livelihood Program or DA NLP. Ito ay pagpapagawa ng 30-saw level capacity building para maipagpatuloy ang pag-aalaga ng mga dekalidad na baboy ng mga magsasaka at komunidad. Sa ngayon, patuloy pa rin ang pagpapagawa nito, pero ang Ibon MPC ay may plano na para maging maganda ang pagpapalaganap ng proyekto na ito. Nairaos na namin ang pagiging social enterprise sa ibang commodity ng agrikultura. Ngayon, aming gagawin naman ang tinatawag na social enterprise on swine production. Ibig sabihin po ng social enterprise on swine production is ano ba ang kailangan ng magsasaka natin o mag-aalaga ng baboy. Yun po ang gusto po nating tugunan. Ito po yung tinatawag na from inputs, production, processing, and marketing. Yan po. Anything about swine ay gusto na po nating pagsilbihan ang ating mga magsasaka. Mayroon na rin kaming nakahandang mga tao sa proyektong ito. Sila ay nakapagsanay na sa pamamahala nito. Ito rin ang nakikita naming paraan para makatulong sa humihinang industriya ng babuyan dahil sa African Swine Fever or ASF. Ako po si Hermie Berdido, ang nakatuka sa Inspire Project. Natutunan ko po sa training at seminar na ibinigay sa akin ng ETI kaya ang wastong pamamaraan sa pag-aalaga ng baboy. Handa na po ako para mapalago ang industriya ng baboy dito sa Numancia Clan. Ako po si Antonio Benitez, isang farmer. Isa ako sa mga aktibong miyembro ng Ibon MPC. Maraming naitulong ang co-op sa akin, gaya ng pagpahiram ng kapital, paggamit ng mga machineries ng co-op, halimbawa katulad ng floating tiller, kuliglig, thresher. Kaya isa yon sa mga nakadagdag tulong sa mga farmer, hindi lang sa akin. Maraming salamat sa Ibon MPC. Ako po si Alice Toriano, nakatira po sa Numancia, Lagimban, West, Aklan. Ang Ibon MPC ay malaking bagay sa aking pangkabuhayan. Ako po ay magbababoy. Nag-umpisa po kami sa 2 saw hanggang sa nag-34 saw at umabot siya ng 73 na patining. Nag-loan din po ako ng anyo at yun pong anyo na yun naman ang pinagsimula ng aking broiler. Noong pong nagka-pandemic tayo, tinulungan din nila ako sa feeds para pang-sustain po ng aking mga alaga. Hanggang sa unti-unti ko po na-achieve yung galing po sa Ibon MPC. Masabi ko po talaga na maganda po ang naibigay sa akin ng Ibon MPC. Ako po si Ginang Stanley Fernandez Barrios. Ako ay isang opisyal ng Ibon MPC. Ang Ibon MPC ay isang kooperatiba na tumulong sa mga magsasaka na magkaroon sila ng dagdag na kita sa kanilang pamumuhay. Ang Ibon MPC ay isang paraan nila na magbigay ng kanilang mga pangangailangan upang ang kanilang buhay ay umunlad. Ang naging epekto ng kooperatiba sa buhay namin at sa komunidad ay makikita sa paglaki ng mga pangangailangan ng mga miyembro at nagbigay sa kanila ng mga pangangailangang maiaangkop sa kanilang pamumuhay at makatulong sa pagpapaaral ng kanilang mga anak. Halina at samahan ninyo kami sa Ibon MPC. Sa kabila ng lahat ng tagumpay na aming naranasan, marami rin kaming pagsubok na pinagdaanan.
naranasan naming makulangan ng kapital dahil din sa paglaki ng bilang ng aming miyembro, mas mabilis ding lumaki ang demand sa pangungutang. Kumukunti ang investment, kaya napakalaking tulong talaga ng mga external funds na binibigay sa amin. Alam naman nating lahat na hindi naging matagumpay ang kooperatiba kung walang mga miyembro, mga taong nasa paligid at mga iba't ibang ahensya ng gobyerno. Kaya hanggang maaari, hindi namin sisirain ang tiwalang iyon. Napakasarap din sa pakiramdam na nakikita na ng iba ang aming halaga. Kaya nakatanggap kami ng iba't ibang awards tulad ng pagiging Outstanding Lending Conduit for 3 successive years, Gawad Parangal galing sa Cooperative Development Authority na bigyan kami ng pagkilala as the most number of activities during COVID time as a volunteer leader, especially during pandemic. Ang nag-award po nito is yung National Economic Development Authority. Gusto ko po sanang hikayatin ang lahat na sumali sa mga kooperatiba at produksyon sa agrikultura, lalong-lalo na sa pagbababoy. Iyan ang mandato ng co-op, ang gumawa ng produkto para magserbisyo at para hindi man lamang sa iba. Gamitin ang kabutihan ng gobyerno sa mabuting paraan dahil ang simpleng assistance magiging achievement din sa huli.